Sa tao na po pwedeng magkamali at manloko, naniwala ka? Sa Diyos na totoo, hindi. Huwag mong katamaran ng pagsimba. Kung kinakailangan, lumuhod ako sa iyo para sabihin ko lang sa iyo, ito ang solusyon sa problema mo. Huwag kang maniniwala sa iba, bagamat tao minsan asawa mo pa, ano bang nangyayari sa iyo? Ano bang nangyayari sa atin, sa buhay natin? Simba ka ng simba, wala na. Slide please. Minsan daw ay merong tagapaglinis ng eroplano ang nakakita sa cockpit nito ng isang libro na ang title ay How to Fly an Airplane for Beginners, Volume 1. Na-excite siya kasi talagang ang pangarap niya maging piloto talaga. Binuklat niya yung book. Nakita niya sa unang page. To start the engine of the plane, press the red button. And so he did. Akalain mo, nag-start yung makina ng eroplano. Mas na-excite siya tuloy. Binuklat niya yung pangalawang page that says, to get the plane going or moving, press the blue button. And he did. Akalain mong gumalaw-galaw yung eroplano hanggang sa tumakbo, mabilis na takbo. Mas na-excite siyang tuluyan. Binuklat niya yung third page that says, to let the plane fly, press the green button. And he did. At akalain mong unti-unti, ang eroplano'y umangat, lumipad! Tuwang-tuwa siya sapagkat sa wakas nakapagpalipad siya ng eroplano. Hanggang sa, siyempre, maisipan niyang bumba na, maglanding na. Chinek niya yung fourth and final page, which unfortunately said, to know how to land the plane, please purchase the volume 2 of this book. Kwang, kwang. Meron pong kasabihan sa Ingles, a little knowledge is a dangerous thing. Ang kaunting kaalaman, delikado yan. Lalong-lalo na kung magbubunga ng kapusukan, kayabangan. Yung bang ugali na, alam ko na yan. Bagamat konti lang naman ang alam. Nagyayabang. Kaya, para sa ibang information, para sa pagtatama ng iba, sarado ng isip at puso na. Yun ang pagkakamali nung nakapagpalipad ng eroplano sa kwento ko. Nahirati sila sa panaka-naka, pakunting-kunting impormasyon na kanyang nabasa, hindi niya inalam ang lahat ng dapat niyang malaman talaga. Yan din ang pagkakamali ng mga Hudyo sa ating mabuting balita. Akalain mo yung kaunting kaalam nila tungkol kay Kristo, anak ni Maria at Jose yan karpintero yan Kinonclude nila na yun na ang buong katotohanan tungkol kay Kristo. Kaya naman kahit ano pang sabihin o gawin ni Kristo, sarado ng isip at puso ng mga taong ito. A little knowledge is a dangerous thing. Mga kapatid, wag natin itong pairalin kapag nagmimisa tayo at nagsisimba tayo at tinatanggap natin dito ang Panginoon natin. Whether you accept it or not, aminin man nyo o isa hindi. Di ba kung minsan, para bang ang misa ay nagiging obligasyon na, ang pagtanggap sa banal na komunyon ay parang nagiging ordinaryo. Wala nang dating. At bakit? Saan yan ang gagaling? This little knowledge that is a dangerous thing. Hindi ka kasi makapaniwala talaga. Aminin mo na o hindi. Na yung tinapay na tatanggapin mo mamaya ay talagang katawan niya. Hindi mo talaga nga unawaan Kaya tinuturing mong ordinaryo na lang. Mga kapatid, understandable naman na hindi talaga natin ganap na maunawaan sapagkat misteryo yan. Pero hindi ibig sabihin, yan lang ang buong katotohanan. Alam ko na sa kapangyarihan at pagmamahal ng Panginoon, ang tinapay ay kaya niyang gawing kanyang katawan. Hindi nga lang natin lubos na maunawaan. And come to think of it, sinabi ba ng Panginoon na unawain natin? Sinabi ba ng Panginoon na intindihin natin? Hindi. Ang sinabi niya, sampalatayanan natin, believe. Because with faith, we can experience the things of God, the divinity of God, the love of God, the mercy of God, the benevolence of God, which by our intellect, we cannot fully grasp. Huwag tayong mag-operate sa kung ano lang yung kayang arukin ng ating isipan. Sapagkat kung hanggang dyan lang yan, hindi yan ang buong katotohanan. Huwag mong pilit intindihin. Sampalatayanan mo, hindi mo maunawaan, mararamdaman. Tingnan po ninyo si Elijah sa ating unang pagbasa. Sa palagay ko naman, hindi maliwanag
sa kanya nung una kung bakit paggising niya, may tinapay, may inumin sa tabi niya. Di ba bago siya matulog, ang hiling niya, mamatay na sana siya. Abay, bakit gayo paggising niya may tinapay pa? Ano yon? Last meal na? Hindi eh. Sapagkat nakatulog uli siya at kumain uli siya. So hindi last meal yun. Siguradong hindi pa rin niya masyadong maintindihan yun nung una. Pero dahil sa sinabi ng Diyos sa kanya sa pamamagitan ng anghel, Elijah, kanin mo yan. Kinain niya. At doon nagkaroon ng sigla ang buhay niya. Hindi na niya naisip na sana mamatay na siya. At tapos niya ang misyon niya. Kapatid, sino bang nagsasabi sa atin na kanin natin si Kristo? At sino bang nagsasabi sa atin ang kinakain natin sa banal na misa, base sa sinabi niya, ay siyang talaga? Sino? Eh di siya. Hindi naman natin ididiin to kundi sinabi ni Kristo eh. At hindi na natin dapat pakaintindihin, suriin pa ito. Pag sinabi niya, that should settle it. Eh kung yung doktor niya sinabi sa'yo yung sakit mo, naniwala ka agad eh. Binigay sa'yo yung reseta, binili mo agad, hindi mo naman naintindihan yung sulat eh. Sa tao na po pwedeng magkamali at manloko, naniwala ka. Sa Diyos na totoo, hindi. Nagkukuli ka. Sinabi sa Ebanghelyo, tayo'y tinuturuan ng Diyos. Paano tayo tuturuan ng Diyos? Sa pamamagitan ng salita niya. Yan ang makikita natin sa Biblia. Sinabi ni Kristo, ito katawan ko. Hindi niya sinabing, ito kunwari lang ha. Simbolismo lang ha. Hindi ito simbolismo. So much so, nang sabi ni San Pablo sa 1 Corinthians 11:27, sino mang kumakain sa tinapay at umiinom sa saro ng Panginoon na hindi karapat-dapat ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Sa tinapay, katawan, sa saro, dugo. That is a very stern warning which would not make any sense if the Eucharist were just a symbol for Jesus. Kung simbolo lang yan, bakit ka magkakaroon ng matinding kasalanan kung hindi mo igagalang yan? Pero kaya tayo magkakaroon ng matinding kasalanan kung hindi natin igagalang yan sapagkat hindi simbolo yan. Siya talaga yan. O sige, matanong ko nga po kayo ha. Ano po ba ang naging reaksyon nyo dyan? Yun yung opening ng Olympics na binastos ang Last Supper. Kapatid, pag ba binastos, halimbawa, memory na lang or picture ng nanay mo, pinakamamahal mong ina, ano maging reaksyon mo? Hindi ka kaya masaktan? Hindi ka kaya mabastusan? Hindi ka kaya magalit? Makatuwirang galit? Ang binastos dyan ay si Kristo mismo na mga hindi naniniwala sa Kanya sa panahong ito. Ang binastos dyan ay ang Eucharistia kung saan tinatanggap natin na tunay si Kristo. Sinabi ni Kristo, mahalin natin siya ng buong puso, higit pa sa nanay natin. So kung hindi tayo nasaktan dyan, kung hindi tayo nabastasan dyan, kung hindi tayo nabuzzer man lang dyan, may problema tayo. Ibig sabihin nun, ang misa para sa atin ay ordinaryo lang. Kaya pala, pinipilit ka pang magsimba. Kaya pala kinakailangan pag nagsimba ka, maganda ang humilya. Kaya pala kinakailangan pag nagsimba ka, maganda yung kanta, lively. Maganda rin ang mga makikita mo. Kapag hindi na, ayaw mo nang magsimba, wala nang kwenta ang misa. Nandun ba ang kwenta ng misa? Kung naniniwala talaga tayo na si Kristong tinatanggap kasama natin sa misa, kahit saan tayo magsimba, magsisimba tayo, kahit sinong pari pa, sapagkat nandoon ang halaga ng misa, si Kristo na ating tinatanggap at kasama. Huwag nating aalisin ang halaga ng misa. Huwag nating gagawing ordinaryo ang misa. Sapagkat tayo magsasuffer, maniwala ka. May kasabihan tayo sa Tagalog, para kang nagtampo sa sinaing. Kapag ginawa nating wala lang ang misa, para tayong nagtampo sa sinaing to the highest level. Ano sabi ng ating Panginoon? Ako ang tinapay ng buhay. Hindi yan pagyayabang. Ang Diyos ang siyang mailikha sa atin. Siya ang pinaka-nakakaalam na kailangan natin siya na hindi tayo pwedeng umiral ng masayang may gana nang wala siya. Sinasabi natin, ang pera, bread. Darating ang pagkakataon, hindi kasagutan ng pera, hindi kasagutan ng kapangyarihan, hindi kasagutan ng kayamanan. Si Kristo lamang ang tinapay na magsusustain sa ating buhay. Kaya natatawa ako sa post na ito sa FB. Sa Olympics yan, professional swimmer yan. Yung nasa likod, pagmasdan niyo, lifeguard yan, yung nakadilaw. Bakit natatawa ko dyan? Kasi kapag pinopost yan, ang caption yan ganito, the most useless job in the world, ang pinakawalang kwentang trabaho sa buong mundo, trabaho daw ng lifeguard yan, John. Bakit? Kasi naman lifeguard ka,
ng mga swimmers sa Olympics. Lifeguard ka ng pinakamagagaling na swimmer sa buong mundo. Na hamak na mas magaling lumangoy sa'yo, lifeguard ka nila. Binabantayan mo sila. So kaya yung caption niyan, the most useless job in the world, ang pinakawalang kwentang trabaho sa buong mundo. Nakakatawa for me, pero hindi dahil ako ay nag-a-agree. Natatawa ako kasi ako'y nagdi-disagree. Sa loob-loob ko lang, mula noon hanggang ngayon, meron ng mga lifeguards sa Olympics. Tanga ba naman ang Olympic Committee na maglalagay ng lifeguard dyan kung hindi nila napatunayang kailangan talaga yan? Kung hindi nila naisip na kahit konting chance sa kakailanganin yan. Bakit? Porke ba pinakamagaling na swimmer sa buong mundo, hindi na pupulikatin? Porke ba pinakamagaling na swimmer sa buong mundo, hindi na magma-muscle cramp? Porke ba pinakamagaling na swimmer sa buong mundo, hindi na magpa-pass out? Hindi na aatakihin? Come on! Hindi na malulunod? So yun ba ang tingin mo ngayon sa sarili mo? Dahil marami kang pera? Dahil malakas ka ngayon? Dahil parang ang lahat ay nasa sayo ngayon? Na hindi na darating ang punto na kakailanganin mo ang lifeguard who walked on water, ang Panginoon? Si Elijah sa ating unang pagbasa, tandaan natin, siya ang greatest prophet in the Old Testament. Natatandaan ninyo nang magtanong si Kristo sa kanyang mga disipulo, sino ako ayon sa mga tao? Anong sabi nila? Ang sabi po ng iba, si Elijah ka. Inuna si Elijah kasi dakilang propeta si Elijah in the Old Testament. Sa dami ng kanyang mga nagawa ng miracles and accomplishment. For your information, bago ang tagpo sa ating unang pagbasa, yung narinig ninyong unang pagbasa ngayon, bago ang tagpo yan, niligpit lang naman ni Elijah ang daang-daang mga bulaang propeta ni Baal. Ganon siya kalakas, by the grace of God. Ganon siya katindi. Ganon siya katapang. Ganon siya accomplished. Pero few verses after that, ayan na. Ano yung narinig niyo sa ating unang pagbasa? Ano? Ano sabi niya? Ayoko na. I've had enough. Gusto ko nang mamatay. Kunin niyo na ang aking... The greatest prophet in the Old Testament became depressed. Pero tingnan po ninyo, yung naging attitude o response ng Diyos sa kanya. Hindi sinabi ng Diyos sa kanya sa pamamagitan ng anghel, sabihin mo nga kay Elijah, ang arte-arte niya. It's all in the mind. Sabi mo sa kanya, tumayo siya at magtrabaho na siya, may mission pa siya. Hindi gano'n ang Diyos. Anong sabi ng Diyos? Para bang patulugin mo lang siya. Mamaya pagising, pakanin mo. Kailayo nito sa mga tao na kapag may problema ka, sabihin sa'yo, okay lang yan, kaya mo yan, it's all in the mind. Napakaraming may mas matinding problema kaysa sa'yo. Kung minsan, yung ganong mga payo, selfish yun. Ayaw ka lang niyang asikasuhin. Gusto ka lang niyang ipagpag-agad. O gusto ka lang niyang tumaas agad. Ayaw niyang down ka. Gusto niya nasa itaas ka. Bakit sa'yo siya umaasa? So kapag breadwinner ng pamilya, wala nang karapatang malungkot, dumaing at manghina alaga. Kaya sinong nakakaalam ng mga pag-iyak mo? Sino? Sinong nakakaalam na kahit minsan sa buhay mo, sinabi mo na rin sa Diyos, ayoko na, kunin mo na ako, Lord. Ako, nakikita niyo ako, masiglang-masigla, 8 oras nakatayo. Kanina pang umaga, higit 8 oras na. Ganito pa rin ang energy ko. Masayahin talaga ako. And by the grace of God, salamat kung na-inspire ko kayo. Pero may mga pagkakataon din na nasabi ko na sa Diyos, ayoko na, kunin mo na ako. Hindi ko na kaya. Buti na lang, hindi sineryoso. Ganun din naman ang ginawa niya kay Elijah. Diba? Come to think of it. Hindi niya sinabing, sige, sinabi mo Hindi. Kasi alam ng Diyos na papagod lang tayo. Kahit kayong mga asawa, lalaki, pag gumaganon yung asawa, hindi ko na kaya. Hayaan mo lang. Dumadaing lang. Kahit yung mga mister ninyo, mga nanay, mga misis, pag gumaganon, ayoko na. Hirap ng buhay na ito. Hayaan mo lang. Mabigat lang masyado. Sinasabi lang niya yan. Pero she doesn't really mean that. Lalong-lalo na kung mahal niya kayong talaga. Ganun ang Diyos. Na parang mas sinasabi kay Elijah, sige, sabihin mo lang. Kahit minsan nasisisi natin ng Diyos, ganun lang ang Diyos. Sige anak, naintindihan kita, wala kang mapagsabihan. At higit sa lahat, alam niya
kung ilan yung mga luha na sa atin ay pumapatak. Alam din niya kung kailan tayo dumadaing. Ayoko na. I've had enough. Pero siya, ang sasabihin lang niya sa atin lagi, katulad ng sinabi niya sa iyo ngayon kung bakit ka nagsimba. Lori, magsimba ka. Onal, magsimba ka. Lay, magsimba ka. Ada, magsimba ka. Ted, magsimba ka. Alam kong pagod ka na. Pakakanin kita. Bibigyan kita ng pahinga. Father Fidel, ika-8 misa mo, ika-7 misa mo, mag-misa ka pa rin ha. Ganahan mo pa rin. Pakakanin kita. At sa pagsasabi ng Panginoon sa atin, pakakanin kita, tulad ng sinabi niya kay Elijah, hindi niya alisin lahat ng ating mga problema. Nagkaroon pa rin ng problema sa Elijah, pero ang lahat ay nakaya ni Elijah. Sana ganon, kapag tinanggap talaga natin ng Panginoon, lakasan natin ang loob na paglabas natin dito, meron tayong baon. At baong mas matindi kaysa sa pagkaing ibinigay kay Elijah. Tandaan po ninyo, ang Old Testament, bagamat tinuloy sa New Testament, ang New Testament ay better lagi kaysa sa Old Testament. Ang mga promises nasa Old Testament, ang fulfillment nasa New Testament. So bakit ko ito sinasabi sa iyo? Kasi yung tinanggap ni Elijah ang pagkain na nakapagpalakas sa kanya, nagbigay ng buhay sa kanya, hindi na niya naisip uli, gusto niyang yun ay pagkain, ibinaba lang, binigay lang, may nagbigay galing ng langit. O ayan, pakanin mo siya. Anghel pa yung nagbigay. Ang tinatanggap natin ngayon, yung tinapay in the New Testament. Hindi lang tinapay na binigay mula sa langit. Ito ay tinapay na laman ng langit. Si Kristo na bumaba mula sa langit. Huwag mong ismolin ito, kapatid. Huwag mong katamaran ng pagsimba. Kung kinakailangan, lumuhod ako sa iyo para sabihin ko lang sa iyo, ito ang solusyon sa problema mo. Huwag kang maniniwala sa iba, bagamat tao minsan asawa mo pa, ano bang nangyayari sa iyo? Ano bang nangyayari sa atin, sa buhay natin? Simba ka ng simba, wala lang. Kung hindi dahil sa pagsimba mo, wala ka na ngayon. Hindi ka na matino ngayon. Hindi mo lang nakikita, sinasamahan ka ng Panginoon. Sana, yung maliit nating kaalaman at malalaman patungkol sa misa, huwag tayong mag-settle dyan. Huwag tayong maging mayabang. Higit pa dyan ang kayang ibigay sa iyo ng Panginoon. Huwag mo lang siyang masyadong unawain, intindihin, sampalatayanan natin siya. Amen.